Ang San Miguel Beermen daw at ang Blackwater Bossing ay nalalapit na ang kanilang pagkakasundo tungkol sa isang trade kung saan mapupunta sa SMB ang big man na si Christian David. Magiging kapalit daw nito ay si Andreas Cahilig pati na si JM Calma. Ito raw na pagkasunduan at baka madagdagan pa ng isang second round draft pick na ibibigay ng SMB. Kung sakasakali, magiging malaking addition sa San Miguel Beer itong si Christian David dahil kinukonsidera na isa to sa pinakamataasang potensyal dito sa PBA. Ito ay 6'8 at naglalaro ng power forward sa Blackwater Bossing, pero kaya rin ito na maglaro bilang isang center at yan ang kinakailangan ng San Miguel dahil alam naman natin na sila ay naghahanap ng tinatawag na mga magiging pwedeng backup nitong si Junmar Fajardo. Kaya nga sa tingin ko, itong si Christian David kapag napunta sa lineup ng San Miguel Beer, sigurado na magiging mas matindi yung tulong nito na may bibigay kay Junmar. Plus alam naman natin na itong si Coach Leo Austria, magaling yan mag-handle ng mga big men. Kaya pwede sa lineup talaga ng San Miguel itong si Christian David. At alam din naman natin na itong sa Blackwater Bossing, hindi naman sila malulugi dahil siguradong may gustong patunayan si Andreas Cahilig at itong si JM Calma kapag sila ay nalipat naman sa koponan ng Blackwater. Ang deal na ito inaasahan na matutuloy sa lalo't madaling panahon at yung formal announcement na lamang ang iniintay mula sa dalawang panig. At sa tingin ko naman, hindi magiging problema ito pagdating sa PBA Trade Committee dahil mukhang patas naman ang nabanggit na trade, kaya sigurado na magiging maganda ang kalalabasan nito para dito sa dalawang panig, partikular na sa San Miguel na naghahanap ngayon ng isang stretch 4 na po pwedeng magamit dito sa kanilang roster at si David ay talagang fit na fit para dito. Mukhang naka-jackpot ang Barangay Ginebra dito sa kanilang bagong import na si Riley Grigsby. Ayon sa mga report, ito raw si Riley Grigsby ay isang legit na NBA G League player. Nanggaling ito sa Seattle University bago napunta sa NBA G League at kung pagbabasihan natin yung mga highlights nito, maganda naman ang kanyang pinapakita. Meron tong perimeter game, meron tong 3-point shot at kaya rin itong umatake dito sa basket. Sinabi ni Coach Timko na itong si Riley Grigsby ang gagamiting import ng Ginebra for 1 month daw dahil yun ang kinakailangan panahon ni Justin Brownlee para magpahinga. Pero ay niliwanag ni Coach Timko na yung 1 month yun yung minimum kasi baka tumagal pa yung kinakailangan panahon para magpahinga itong si Justin Brownlee, depende na lamang doon sa kanyang magiging recovery period. So minimum 1 month itong si Riley Grigsby dito sa Ginebra, pero pwede pa yung magtagal. At mukhang alam naman itong si Grigsby na ganun ang magiging kontrata niya dito sa Barangay Ginebra. Paparating na raw to dito sa Pilipinas sa tinaasahan na magiging maganda ang maitutulong nito dito sa Barangay Ginebra kapag ito'y naglaro na. Pero syempre, kung maganda ang ipapakita nito si Grigsby, malay natin baka buong conference gamitin ito ng Barangay Ginebra. At the very least, kung maganda yung kanyang magiging performance, sigurado na mapapansin ito ng iba't ibang mga koponan at malay natin baka magtagal yung stay niya dito sa PBA. At syempre, yung mga ibang teams naman, on the lookout yan para sa mga magagaling na talents at kung mahusay ito si Grigsby, magagamit talaga yan ang Barangay Ginebra at natitiyak natin na hindi naman nila pababayaan yung ganitong oportunidad na magamit talaga ito si Grigsby para naman maipakita na sila talaga ay magiging ready na para dito sa tinatawag na Governor's Cup. Ang Phoenix Fuel Masters ngayon ay binigyan ng bagong kontrata si Tyler Tio. Ayon dito sa lumabas na report, 3-year contract ang ibinigay ng Phoenix Fuel Masters dito kay Tyler Tio at inaasahan na magiging malaki ang parte nito dito sa future ng Fuel Masters. Marami ang medyo nagulat dahil ang inaasahan nila itong si Tyler Tio ay ite-trade ng Phoenix lalo na nga at itong si Evanelli ay pinakawala na. Pero mukhang ang magiging future backcourt nitong Phoenix Fuel Masters na itong si Tyler Tio at si Francis Escandor. Sa kasalukuyan, hindi rin natin maialis yung posibilidad na baka magkaroon ng sign and trade. Ibig niya sabihin, baka pumirma nga ng kontrata si Tyler Tio sa Phoenix, pero baka naman ito ay biglang i-trade na lamang sa ibang koponan. Pero sa ngayon mukhang stay put muna
itong si Tyler Teo dito sa Phoenix Fuel Masters. At aabangan natin kung ano yung magiging pagbabago dito sa lineup ng Phoenix na iba pa nilang po pwedeng gawin. Pero so far, parang yan daw ang plano talaga nitong Phoenix Fuel Masters ngayon. At sa tingin ko, hindi naman nakakapagtataka kung sakasakali nga na magkaroon ng tinatawag na malaking changes dito sa Phoenix. Bukod dito sa pagkuha kay Tyler Teo, baka magkaroon pa ng iba pang mga players na may dadagdag sa lineup ng Fuel Masters. Kinakailangan lamang talaga na ipakita nila na sila ay magiging isa dito sa mga top contender sa PBA. Sa ngayon kasi masasabi natin na itong Phoenix Fuel Masters ay isa dito sa mga teams talaga na nagre-ready na lumaban ngayon dito sa liga. Dahil syempre bago na nga yung coach nila na si Charles Chu at nadagdagan pa sila ng mga ibang talents at tinaasahan din natin na magaling yung import nila. At itong mga changes na ginawa doon sa lineup nila, inaasahan natin na makakatulong ito dito sa Fuel Masters, lalo na at pursigido talaga daw sila na makakwalify na sa playoffs ngayon. Ngayon, magdedepende na lamang yan syempre kung magkakaroon talaga sila ng tinatawag na magandang resulta. Sa kasalukuyan, pwede rin nating masabi na ito namang TNT Tropang 5G ay isa daw dito sa mga teams ngayon na gagawa rin ng malaking hakbang. Ang balita natin, mukhang interesado raw itong TNT Tropa. Makuha naman itong si Yongson mula dito sa sa Rain or Shine Elasto Painters. Maraming pagbabago na nangyayari dito sa Rain or Shine. Kinumpirma ni Coach Yang Yao na mag-auto-renew yung kontrata ni Gian Mamuyak at ni Andre Karakut kung hindi sila matitrade. Pero open naman daw for trade yung dalawang nabanggit na players. Pero ang TNT raw interesado dito kay Kaylan Tiongson dahil sa tingin nila, ito yung player na malaki makocontribute dito sa kanilang roster kung sakasakali na makuha nila. Tapos ayon dito kay Coach Chot Reyes, ito si Tiongson ay isa sa mga premier import defenders dito sa liga. At nakita naman natin doon sa laban nila kontra sa San Miguel na kaya din itong magbantay ng mga imports at kaya din itong umisko ng mga 3-point shot. Kaya sa tingin ko malaki talaga may itulong nito si Kaylan Tiongson sa TNT kung sakasakali. Ang magiging sabihin natin posibleng hadlang dito ay siguradong mataas yung hihilingin na kapalit nitong si Coach Yang Yao. Ano kaya itong si Poy Era manghilingin nilang pwedeng ipalit dito kay Kaylan Tiongson? Isa ito sa mga nakikita natin na po pwedeng mangyari. Dahil syempre ito namang si Coach Yang Yao hindi yan papalugi pagdating sa mga trades dito sa iba't ibang mga teams katulad ditong TNT Tropa. Kaya magiging maganda itong labanan itong TNT at ng ROS kung sakasakaling matuloy nga itong Poy Era for Kaylan Tiongson trade. Pero ang tanong, paano kung hindi lang si Era manghilingin ng TN ng Rain or Shine? Paano kung hilingin nila for example si Brandon Ganuelas Roser? Papayag naman kaya itong koponan ni Coach Chot Reyes? Yan yung magiging matinding usapan na aabangan natin dahil alam naman natin na ito si Coach Chot Reyes. Sisiguraduhin niya na lalakas ang TNT. Pero ito namang Rain or Shine Elasto Painters, ganyan din yung plano nila. So tignan natin kung matutuloy talaga yung paglipat ni Kaylan Tiongson dito sa TNT Tropa. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo, Otorsales Family, Ireneo Salangsang, Anthony Alon, Edwin Carmona Jr., si Judy Villarosa, si Monde Guzman, binabati din natin si Romeo Conchada, si Malyari Mascarinas, Katsakino Dokusin, Joshua Giray, Espejo, Otorsales Family, RG Bueno, Michael D. at ang iba pa.